Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ng aking puso, nadatnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay nasa huling bahagi na po ng ating series on the 10 Plagues of Egypt. Ito na po yung ikasampung salot na ipinatikim at ipinaranas ng Diyos sa bansang Ehipto. Pinamagatan po natin itong The Night of Judgment and the Shadow of Salvation. Ang ating pong pag-aaral ay mahaba-habang basahin. Nasa 2 chapter po ito ng Book of Exodus, ang chapter 11 at ang chapter 12. Kung may pagkakataon po kayo ay buksan ninyo ang inyong mga Bible habang pinag-aaralan natin ito. At I may not have the time to read every verses of chapter 11 and chapter 12. But I will be giving you today the highlights of our lesson. At mababasa po natin ang mga talatang pinakasentro ng ating pag-aaral ngayong umaga. Exodus chapter 11 and 12 tells the story of the 10th plague of Egypt, where God struck down the firstborn of every Egyptian household, from Pharaoh to the highest level of leadership, to every son of the citizen of Egypt, every firstborn. Hindi lang po tao, kundi maging mga hayop. Para atin pong malaman ang buod, puntahan po natin ang Exodus chapter 12 verses 29 to 30. At dito po binanggit yung gagawin ng Diyos na pagpatay sa mga panganay. Exodus 12:29 to 30, at midnight the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on the throne to the firstborn of the prisoner who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Pharaoh and all his officials and all Egyptians got up during the night, and there was loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang banal na salita. Lahat ng bahay may panganay. Sa bahay namin, ako ang panganay. Dahil sa 4 naming magkakapatid, ako ang una. So sigurado, kung nasa Ehipto ako during that time at ako'y kabilang sa citizen ng Egypt, patay ako. Hindi lang ako ang patay dahil yung panganay ko, si Yenyen, ay siyang una sa 3 kong mga anak, patay din siya. At hindi lang yon, pati yung aking apo na bagong anak ni Yenyen, panganay na anak ni Yenyen at ni Dayan, patay din yon. So sa pamilya ko, 3 ang patay. So I am just citing this as an example, walang bahay na walang panganay. Kaya lahat ng Ehipsyo, buong Ehipsyo, nanangis sila sa kamatayan ng kanilang mga panganay. So this was the climactic act that finally broke Pharaoh's hardened heart and led Israel's release. Mahalagang pag-aralan ito kasi hindi lang po ito parusa ng Diyos sa katigasan ng puso, hindi lang ito atake ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, kundi ito'y paglalarawan ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga pinili. Kaya it is very important for us to look at the theological meaning, not just the story or apply the story or just look the message on the story, but to look the exact meaning, the theological meaning of the 10th plague. Ngayon, ano ang theological meaning na ito? Let us delve into the story. So, ang una po nating makikita rito ay ang judgment of God on false gods and human pride. Patutunayan natin na ang bawat salot, pinatunayan na natin sa nakalipas na mga pag-aaral, hindi lang atake ng Diyos kay Paraon, kundi atake ng Diyos sa kinikilalang mga Diyos ng Ehipto. Simula sa unang salot,
hanggang sa ikasyam na salot, I showed you the gods and goddesses of Egypt na nilapastangan ng Diyos, winasak ng Diyos, dinurog ng Diyos, at pinatotohanan ng Diyos na walang mga silbi. So, Exodus 11:1-10, ipinakita po sa atin dito, Pharaoh's hard heart meets God's holy justice. Sa verses 11, kung sasamahan po ninyo, o chapter 11, verses 4-7, God gives Moses the final message. Ano po ang sabi ng Diyos kay Moses? God said to Moses, "This is what the Lord says. About midnight, I will go throughout Egypt. Every firstborn son in Egypt will die, from the firstborn son of Pharaoh who sits on the throne to the firstborn son of the female slave who is at her handmill, and all the firstborn of the cattle as well. There will be loud wailing throughout Egypt, worse than there has ever been or ever will be again. But among the Israelites, not a dog will bark at any person or animal. Then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel." Mga minamahal na mga kapatid, this time, there will be no warning. This time, there will be no negotiation. This time, there will be no opportunity for compromise. Alam natin ito ang nangyari sa unang 9 na salot. May warning, may negotiation si Moses kay Paraon, nakikipag-compromise si Paraon, but this time, the patience of God had been rejected again and again. Wala na pong susunod na salot dito. Pharaoh hardened his heart, and the scripture also says, the Lord hardened Pharaoh's heart. A sobering reminder that persistent rebellion leads to judicial hardening. Anong ibig sabihin nun? Yung patuloy na pagtigas ng puso, hahantong yon sa hatol ng Diyos na talaga namang hindi na kayang palambutin ang puso. Mananatili na ito sa katigasan, and God allows the hardening of Pharaoh's heart. Now, anong makikita natin? Ang unang mensahe na dapat nating makita sa ika-10 salot ay ang tinatawag na universality of judgment. Universality of judgment means lahat ng nagkasala mamamatay. Lahat ng kabilang sa mga hindi matuwid ay mamamatay. God declares that every firstborn in Egypt would die. Chapter 11 verse 5. Simula po sa Paraon at sa kanyang pamilya to the lowest servant, no one is exempt. Ano po itinuturo nito? This teaches us something, that sin is not graded by social status. Ang kasalanan ay hindi lang para sa mga mahihirap, para sa mga middle class, at hindi lang po ito para sa mga mayayaman. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamataas, pinakamahirap hanggang pinakamayaman, pinakamatalino hanggang sa pinakamangmang, lahat ay nagkasala. Sin brings death. Ito po ang malinaw na binabanggit sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. But let us focus first on the first part of Romans 6:23. The wages of sin is death. Every sinful heart stand under the judgment of God unless the mercy of God intervenes. Ang kasalanan ay pagbabayaran at ang kabayaran nito ay kamatayan. Malibang makialam ang Diyos, malibang ang Diyos ang magsalba, lahat ng tao ay mamamatay. Amen? Ikaw, ako, mamamatay at pagkatapos ng kamatayan, Hebreo 9:27 ay ang kahukuman, paghukom. Pagkatapos mamatay ang paghuhukom, dalawa lang ang patutunguhan, pupunta ka sa kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang piling o sa dagat-dagatang apoy ng parusa sa impyerno.
There is no middle ground. And every sin will face death and judgment. Kaya kung titingnan po natin, ang tao kapag nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, isa lang ibig sabihin nun, biyaya yun. Katulad ni Noe, noong panahon na nilipol ng Diyos ang buong lupain, biyaya ang tinanggap ni Noe, hindi dahil si Noe ay hindi makasalanan, hindi dahil si Noe at ang kanyang pamilya ay matuwid, wala pong ganon. Ang sabi ng Diyos sa Genesis chapter 6 verse 5, ang buong mundo ay masama. Ang buong mundo ay nagkasala, kaya sabi ng Diyos, lilipulin ko na silang lahat. Pero ang sabi ng talata, Noah found favor. Ano po ang tawag doon? Favor. Ano ibinigay ng Diyos kay Noah? Favor. At ano po yon? Dahil ba deserve niya yung favor? Hindi. Ang tawag doon, mercy. Ang tawag doon, grace. Undeserved favor. Habag yun ng Diyos. Nilipol niya ang lahat ng tao kasama mga hayop, pero ang pamilya ni Noe, binigyan niya ng pabor, binigyan niya ng habag, isinama ni Noe sa arko, pati mga hayop. And that picture of God's saving grace is also the same with what He did sa Israel doon sa Ehipto. Doon sa Ehipto, lahat ng buong Ehipto nakaranas ng ang tubig ay naging dugo, dumagsa ang katakot-takot na palaka, umulan ng yelo at ng apoy, dumagsa ang mga balang, ang kuto, ang pigsa, nagkamatay ang lahat ng hayop, dumilim ang buong Ehipto, pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang sabi nga, may langaw, nagkaroon ng fly, nagkaroon ng kuto ang buong Ehipto, pero yung Goshen, kung nasaan ang bansang Israel, hindi po yun nagalaw at yun ay protektado ng Diyos. Goshen serves just like the Ark of Noah. Goshen served as the place where God always protected His people, His chosen one, those whom He want to give mercy. Parating ganon mga kapatid. Sa Sodom and Gomorrah, likas ang kasamaan ng tao pero nagligtas ang Diyos doon. Inalis niya ron si Job o si Lot bago niya paulanan ng mga apoy at asopre ang Sodom and Gomorrah. Hindi nagbabago ang pagliligtas ng Diyos. Siya ang dumadampot sa mga pinili niya para sa kaligtasan. At darating yung panahon sa paghatol ng Diyos sa kanyang pagparito, ihihiwalay niya muli ang kanyang pinili, ang kanyang iglesia sa karumihan ng mundong ito bago niya igawad ang kanyang paghukom. Hindi nagbabago yun mga kapatid. Kaya sana maintindihan natin, pag maliligtas tayo, naligtas tayo not because we are good. Naligtas tayo hindi dahil may ginawa tayong mabuti. Naligtas lang ho tayo dahil sa habag ng Diyos. Siya ang nagkaloob sa atin ng pagliligtas sa pamamagitan ng pagbuhay sa atin mula sa kamatayan, pagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan, pagkakaloob sa atin ng pananampalatayang nagliligtas upang ating makilala ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi si Kristo na siyang tanging daan, katotohanan at buhay na siyang magiging daan para makilala natin ang buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesus. Amen? Now, dito ipinakikita sa atin ang malinaw na ilustrasyon. Imagine niyo po ang isang courtroom na kung saan ang hukom, alam niya ang lahat ng nangyaring krimen. Lahat ng ebidensya ay nasa kanyang harapan at ang lahat ng motibo kung bakit nagawa ang krimen. Ang hukom na ito ay matuwid, hindi kayang suhulan, hindi siya kayang dayain, at hindi siya kayang i-pressure. Kaya ang hukom na ito, siya lang ang pwedeng maggawad.
ng kaparusahan sa guilty sa pagkakasala. And this is God in Exodus chapter 11. God knows the verdict because He has evidences, He knows every motive, and He cannot be bribed, He cannot be deceived, and He cannot be pressured. The firstborn represented strength, future, and legacy. Ang panganay, nagpapakita ito ng lakas ng pamilya. Bakit? Kasi, the fact na ikaw ay binigyan ng panganay, isa lang ibig sabihin, may susunod kang lahi. Amen? At ang panganay, nagre-represent ito ng future, ng kinabukasan. Kung kamya ka, yung panganay mo kamya din, at yung panganay mo pwedeng maging future legacy ng iyong pamilya. Pag wala kang panganay, ano ibig sabihin nun? Baog. At alam nyo mga kapatid kung anong representasyon ng isang babaeng baog sa Biblia. Pinagtatawanan po yan. Do you remember yung asawa ni Elkanah? Si Hannah at si Peninnah. Si Hannah at si Peninnah, parehong asawa yun ni Elkanah. Baog si Hannah, pinagtatawanan ni Peninnah. Dahil walang kakayahang magkaanak. Kaya si Peninnah, tinutukso si Hannah araw-araw. Kaya si Hannah wala siyang choice kundi talagang manikluhod sa Panginoon na bigyan siya ng anak. Yung si Propeta Eli, nung nakita si Hannah na nagtutumangis, nag-uumiyak, ano sabi ni Propeta Eli? Lasing ba itong babaeng to? Aga-aga naman lasing. Kasi ganun siya talaga, karubdob, magdasal sa Panginoon to the point na para na siyang hibang sa pagnanasang pakinggan siya ng Panginoon. And God heard her cry. Binigyan siya ng anak at ito ay si Samuel. So kung atin pong makikita mga kapatid, yung panganay na yon represent her strength, represent her future, and represent her legacy. Kaya noong pinatay ng Diyos ang mga panganay, ipinapakita rito mga kapatid na ang Diyos ang hukom. By striking the firstborn, God judged. Sino? Una, si Paraon. Alam nyo, by striking the firstborn, God judged Pharaoh himself. Pharaoh was considered God in Egypt. Considered siya na son of Ra. Sino ba si Ra? Yang nasa larawan na yan po ang larawan ni Horus. Si Ra ay incarnation ni Horus, or rather, si Pharaoh considered son of Ra and an incarnation ni Horus sa mundo. Sino si Horus? Ano po? Si Horus po ay ang Diyos ng mundo according to the Egyptians. Kaya, kung si Paraon ay kinukonsidera na Diyos dahil siya ay anak ni Ra, yung kanyang panganay considered to be a divine heir also. So yung panganay ng Paraon, magsasuccession, kikilalanin din itong Diyos ng Egypto. And when God killed the firstborn of Egypt, God was declaring, your God, King, has no power. I am alone is God. So this was direct attack on the divinity of Pharaoh. Na hindi ka Diyos, ako ang Diyos. Ang pagpatay sa iyong anak na susunod mong lahi ay palatandaan na wala kang kapangyarihan sa buhay. Ako ang Diyos. That was God's declaration. Second, sino pa ang inatake ng Diyos na Diyos-Diyosan maliban kay Paraon? Yung si Osiris ay isa rin sa Diyos ng Egyptian. Siya ang considered to be Egyptian god of death. Walang mamamatay kung hindi sa pamamagitan ni Osiris. At dito pinatunayan ng Diyos na siya ang nagbibigay ng buhay, siya rin ang pumapatay. Kagaya po sa ating
mga nabasa, ang Diyos ang siyang nagtadhana na sa gabing ito lahat ng panganay mamamatay. Si Osiris na kinikilalang Diyos ng Egyptians, walang kapangyarihan. Osiris, God of life, death, and the afterlife. Osiris was believed to control resurrection and the destiny of the dead. Yan ang paniniwala ng Egyptians. The death of the firstborn exposed Osiris as powerless to protect life or great immortality. Kaya nung kamatayan ng mga Egyptians at ng mga panganay, isa ang ipinakita ng Diyos. Ang sinasamba niyong si Osiris, wala siyang silbi. Hindi siya ang may control ng destiny, hindi siya ang may control ng afterlife. Jesus declared later that He is the life, the truth, and the way. Hindi si Osiris. Meron pang isang Diyos ang Egyptians na tinatawag na Isis. Yan si Isis, goddess. Sino siya? Isis is the goddess of protection and motherhood. At dahil siya ay ang goddess ng protection and motherhood, siya ang pinaniniwalaang nagbabantay sa mga anak at pamilya. So kung si Isis ang nagbabantay sa mga anak at pamilya, dinadalanginan nila si Isis gabi-gabi para sa proteksyon ng kanilang mga anak at ng kanilang sambahayan. Pero ang pagkamatay ng mga panganay ng Egyptians, nagpapakita na si Isis ay walang proteksyon at siya ay hindi totoong Diyos. Amen? So sino pa? Meron pa panghuling Diyos ng Ehipto na winalang silbi ng Diyos sa ika-10 salot ay si Min. Ayan si Min. Si Min ay God of fertility. Siya ay Diyos ng fertility and reproduction. Sa kanya nang gagaling ang pagbubuntis, siya ang Diyos na nagbibigay ng bata. So the death of firstborn struck Egypt's future strength and fruitfulness, undermining Min's supposed power. Pinatunayan ng Diyos na ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipsyo na pinaniniwalaan nilang nagbibigay ng sanggol at nagpapahaba ng buhay ay walang silbi sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kaya nga Exodus chapter 12 verse 12, against all gods of Egypt, God said, I will execute judgment. I am the Lord. So yan po yung una na ating makikita. By striking the firstborn, God judged Pharaoh himself. Second, ipinakita ng 10th plague that salvation is through the blood of the Lamb. Sa verse 7 and 13 ng Exodus chapter 12, God commanded Israel to place the blood of a spotless lamb on their doorpost. Inutusan na kumuha ng spotless, walang bahid na kordero, hindi pilay, hindi bulag, walang sakit, papatayin ito at ang dugo nito ipapahid sa kanilang doorpost. This taught a powerful truth. Anong katotohanan ng ating makikita? Una, judgment passes over only when there is blood. Ang paghatol ng Diyos ay lalampas only when the angels of the Lord saw blood. When the angels see the blood, the angel will pass that house. Salvation happens under the blood. Genesis chapter 12 verse 23, God said, when I see the blood, I will pass over you. Not when I see your goodness. Not when I see your effort. Not when I see your sincerity. The question is, why blood?
I will pass over when I see the blood. Hindi yung kabutihan ang hinahanap ng Diyos, hindi yung effort ang hinahanap ng Diyos, hindi yung sincerity ang hinahanap ng Diyos para lampasan at huwag mamatay. Ano hinahanap ng Diyos? Ang dugo. Why blood? Why not our goodness? Why not our effort, our giving, our worship? Why not our sincerity? Kasi alam ng Diyos, all our good works are short. Romans 3:23, no one is righteous, for all have sinned and come short to the glory of God. For all have sinned and come short to the glory of God. Your goodness is short, your effort is short, your sincerity is short, and only by the blood that we will gain the Passover of the angels of judgment. The question again is why blood? Because without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Tandaan nyo mga kapatid, ang pagliligtas ng Diyos is not cheap. Huwag niyong paniwalaan na ganun-ganun lang tayo naligtas. Ang dali palang maligtas manampalataya lang. Mga kapatid, salvation is not cheap. Someone must die, either the firstborn or the lamb. At sa gabi ng Passover, pinatay ang kordero at ang dugo nito ipinahid sa doorpost ng mga Israelita. Mga minamahal na mga kapatid, this preaches loudly to the Christian life. Kung ikay mananampalataya, dapat mo itong maintindihan. Our security is not on our ministry, not in our performance, not in our spiritual discipline, not in our good things. Though they are, we are safe because we are covered by the blood of the Lamb. Ang ating seguridad, ang ating kaligtasan, hindi dahil may ginawa ka, hindi dahil mabait ka, hindi dahil nagkakaloob ka, hindi dahil simba ka ng simba, hindi dahil mabait ka sa kapitbahay, hindi dahil mabuti kang asawa, hindi dahil mabuti kang anak, hindi dahil magaling ka sa mga ministring ginagampanan mo. Bagamat mahalaga yung mga bagay na yon, pero hindi iyon ang dahilan bakit ka nagtamo ng pagliligtas ng Diyos. Tayo naligtas sapagkat tayo ay kinoberan ng dugo ng kordero. Tanong, kailan nangyari yon? Hindi naman tayo mga Israelita. This points directly to Christ, ang true Passover Lamb. Fast forward tayo sa panahon natin. Fast forward tayo sa New Testament. Katulad ng nangyari sa bansang Ehipto, parurusahan ng Diyos ang mundo. Ano mang lahi, Filipino, Amerikano, Chabacano, kung ano pa mang lahi, lahat ay parurusahan ng Diyos. Subalit katulad ng nangyari sa Ehipto, lalampasan ng Diyos ang may mga pahid ng dugo. So mga kapatid, tandaan ninyo, dito po ay pinakikitang malinaw yung tinatawag na limited atonement. Kung si Jesus ang paglalarawan ng pinatay na kordero doon sa lugar ng Ehipto, hindi nyo ba naisip, paano na lang kung ako may kaibigan? Ako ay Israelita. May kaibigan ako na Ehipsyo. Yung boss ko halimbawa o yung mabait kong kaibigang Egyptians, manong bigyan ko na rin ng dugo at ipahid sa kanyang pintuan para siya maligtas. Pwede ba yon? O kaya yung kumari ko na kaut-utang dila ko araw-araw, na minsan tumutulong sa akin sa mga pangangailangan ko, manong bigyan ko ng konting dugo at ipahid din sa kanyang pintuan
Para pag dumaan ang anghel, lampasan din siya. Pwede kaya yun mga kapatid? Hindi. Hindi. Sapagkat ipinakikita sa atin ng talata na ang tanging pwede lang gumawa nun for it to be effective ay bansang Israel. Because prior to this event, prior to whatever happens in the future, sila ang pinili ng Diyos para sa kaligtasan noon. What about during our times? Di ba si Jesus namatay sa krus, bumuhos din ng dugo? Di ba dapat para sa lahat din ng tao yon? Kung sa Ehipto, hindi nakinabang sa dugo ng kordero ang Egyptians, tandaan nyo ito, hindi rin makikinabang sa dugo ni Kristo ang hindi niya pinili para sa kaligtasan. That is the doctrine of limited atonement. Christ died to His people, just like the lamb in the Old Testament that they killed, and the blood was poured and was put on the doorpost of their houses. Katulad ng kordero sa Ehipto, ang Panginoong Hesukristo ganun din. Christ died not for all the people, but He died to whom He elected and chosen to die. And He died effectively. Nang dumaan ang anghel, hindi sinilip kung Israel o hindi ang nandun sa loob ng bahay. Hindi sinilip kung mababait ba yung nandun o hindi. Hindi sinilip kung may ginawang kasalanan ba yun o hindi. Pag may dugo ng kordero, tinubos ng kordero ang bahay na yun. And so it is with us. Pagdating ng hatol ng Diyos, hindi titingnan ang bilang ng iyong mga ginawa. Hindi titingnan kung anong klase ka. Kung pinili ka sa kaligtasan, surely, the angel of death will pass before you. The angel of judgment will pass over you. Behold, John 1:29. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yan po yung laging binabanggit ng mga Arminian. O yung word na binabanggit dyan ay buong mundo, lahat ng tao. Hindi. The Lamb of God who takes away the sin of those whom God has chosen. 1 Corinthians 5:7, Christ, our Passover, has been sacrificed. Jesus died for His sheep. Jesus died for His bride. Jesus died for His church. And Jesus will come for His bride, for the sheep, for His church. Amen. And just as the lamb died in the place of each firstborn in Israel, Christ died in the place of His people. Underline the word, of His people. And He just not make salvation possible, but He secured our salvation. Amen? And God's deliverance is final. Basahin po natin ang verses 29 to 36 ng chapter 12. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on the throne, to the firstborn of prisoner who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during the night, and there was loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. During the night, Pharaoh summoned Moses and Aaron, said, Up, leave my people, you and the Israelites. Go worship the Lord as you have requested. Take your people of flocks and herds as you have said, and go, and also bless me. The Egyptians urged the people to hurry and leave the country, for otherwise they said, we will all die.
So the people took their dough before the yeast was added and carried it on their shoulders in kneading troughs, wrapped in clothing. The Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptians for articles of silver and gold for clothing. The Lord had made the Egyptians favorably disposed toward the people, and they gave them what they asked for. So they plundered the Egyptians. So God's deliverance is final. A judgment falls and Egypt breaks. Exodus 12:29, at midnight the Lord struck the firstborn of Egypt. The entire nation rises with a cry unlike anything ever heard. And this time, Pharaoh finally surrenders. Makikita nga natin sa verses 31 at 32. Ano ang sabi? Sige na, go serve your God. Pinatawag niya si Moses, leave my people, you and the Israelites, go worship the Lord as you have requested. Take your flocks and herds. Nakiusap pa siya eh. Pwede ba? I-bless nyo rin ako. And this shows the irresistible power of God's deliverance. No enemy, no ruler, no power of darkness can stand when God says, let my people go. Amen? So letter B, God's people live with freedom and favor. The Egyptians practically begged the Israelites to leave. At nakiusap pa sila, umalis na kayo sa amin. Binigyan pa sila ng silver and gold, umalis lang. Sa sobrang pagkadala, imagine niyo 10 salot na yung nararanasan nila. Kaya sa pagkakataong ito, umalis na lang kayo, take whatever you want. At ito pa'y katuparan ng pangako ng Diyos saan? Kay Abraham. What is the promise to Abraham? Genesis 15:14. But I will punish the nations they serve as slaves, and afterward, they will come out with great possessions. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Hula yan kay Abraham. Napaparusahan ko ang mga bansa na umalipin sa inyo at pagkatapos palalabasin ko kayo na taglay-taglay ang maraming kayamanan. Amen? Nangyari yan kay Abraham din, di po ba? At nangyari din yan sa Israel. So, this verse 42 calls us, sabi dyan, maganda po ang makikita natin dyan eh. Tinawag po ito the night of watching by the Lord. Exodus 12:42. A night watching by the Lord. Can you imagine during that night, because the Lord kept vigil that night to bring them out of Egypt. On this night, all the Israelites are to keep vigil to honor the Lord for the generations to come. Nang gabing yan, ang sabi, ang Diyos hindi natulog. Because the Lord kept vigil that night to bring them out of Egypt. Napakagandang paglalarawan, mga kapatid na po. Bagamat alam natin, di naman natutulog ang Diyos eh. Di ba may kanta nga si Gary Valenciano eh. Natutulog ba ang Diyos? Pero dito, ipinakita sa atin ang isang katotohanan sa pagpapalaya ng Diyos. Siya ang nagbabantay at hindi niya ito tinutulugan. He knows everything. God did not. It is a wonderful picture. What a beautiful phrase na nagsasabing a night of watching by the Lord. God did not simply pull Israel out, He carried them out. God watches over them, He protected them, and He redeemed them all. Amen? Ang makikita po natin, pangatlong bagay, in Christ, deliverance is complete. When Jesus, the true Passover Lamb, shed His blood, He said, no more bondage to sin, it is finished.
no more condemnation, no more fear of judgment. It is finished. Kaya ang na kay Kristo bago nang nilalang. Ang dating mga bagay nagsilipas na, narito pa tayo'y pawang mga naging mga bago. No more condemnation, no more fear of judgment. Our salvation is secured. Because Jesus is the Lamb, the true Passover Lamb. And by shedding of His blood, we are saved. Amen? Now, anong application ito for us today? 1. Let the 10th plague remind us of God's holiness. Tandaan ninyo, we cannot take sin lightly. God's judgment is not symbolic, it is real. The plague shows us the seriousness of rebellion. Ang mga salot, hindi yung symbolic. Totoong palaka, totoong kamatayan ng mga panganay, totoong mga balang, totoong pigsa, at lahat yun totoo. Seryoso ang Diyos sa kanyang paghatol. Pangalawa, let the Lamb reminds us of the cost of our salvation. Tandaan, grace is free, but grace is not cheap. It cost the life of the Son of God. Amen? 2, or third, let the Passover reminds us to trust only in Christ. Our hope is not in our obedience, but in His sacrifice. Ang ating pag-asa hindi sa ating kabutihan, hindi sa ating pagsunod, hindi sa ating commitment. Ang ating pag-asa ay sa sakripisyo ng kanyang bugtong na anak. Pangapat, let Israel's deliverance reminds us that God finishes what He started. Philippians 1:6, He who began a good work in you will complete it. Ang Diyos ang nagsimula ng kaligtasan, Siya ang tatapos nito. Amen? Kaya, in conclusion, the 10th plague is heavy. It confronts us with the reality of judgment. But in the midst of darkness, we see the brightest light, the Lamb of God who takes away the sin of the world. God judged Egypt, but through the blood of the Lamb, He saved His people. And through the blood of Jesus, He saves us today. May we trust Him fully, worship Him deeply, and walk with Him faithfully. Let us pray. Our gracious and holy God, we come before you with humble hearts, acknowledging that you are righteous in judgment and rich in mercy. Salamat sa pagtuturo mo, Panginoon, that through the Passover, that without the shedding of the blood, there is no forgiveness. And thank you for providing a lamb in our place. Thank you for Jesus, our true Passover lamb, whose precious blood cover us and deliver us from condemnation. Tulungan mo kaming magtiwala fully in His finished work and not in our own righteousness. Father, deliver us from hearts that are hard like Pharaoh. Grant us repentance where we have resisted your will and deepen our obedience when we have grown careless. Turuan mo kaming mamuhay bilang mga taong iniligtas, bilang mapagpasalamat sa mga kabutihang ipinaranas mo lalo sa iyong kaligtasan. May our lives testify that we belong to you, redeemed by grace alone, through faith alone, in Christ alone, and for your glory alone. Father, we ask all these things in the precious name of your only begotten Son, our Lord and Savior, Jesus. To Him we say Amen. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God